Once naglo-low tide, etong bahaging to ng dagat, yung naiiwan na lamang na tubig ay yung nandito sa malalim na part. Kaya nga, tinawag po itong lagoon. Dito nga pala, ay medyo marami na rin po yung mga resort na makikita sa side na to ng San Pedro. Makikita naman po natin, itong talaga namang napakalinaw na tubig. Wow! Nung nagpunta tayo dito taong 2017, etong diving board lang yung makikita natin dito. Pero ngayon, marami na po sila sa bahaging ito ng dagat. Sa tingin mo, aling isla ba yung maganda? Yung San Pedro o San Pablo? Good morning mga ka-Saf TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay bibisitahin naman po natin ang ilan sa mga ipinagmamalaking isla ng Southern Leyte. So ngayong araw ay pupuntahan po natin ang dalawang pinaka-kilalang isla na matatagpuan sa Pacific side ng Southern Leyte. Mula dito sa Palu, Leyte, magta-travel lamang tayo ng mahigit 2 oras papunta sa bayan ng Hinunangan kung saan makikita itong mga isla. Yan. So makakasama po pala natin ngayon sa ating biyahe etong ating mga kababayan, ayan, na taga dito din sa Palu, Leyte. Daniel Gaga vlog nila. Angelo. Gamit po pala natin ay etong NMAX at yung kanilang gamit naman ay etong Aerox. Bago po tayo mag-umpisa sa ating biyahe ay i-deliver po muna namin to dun sa nanalo sa ating pag-giveaway nitong mga nakaraang linggo. Para sa mga nagtatanong kung may nanalo na nga ba dito sa ating helmet, makikita nyo kung sino yung nanalo dito sa ating helmet maya-maya lamang. So ready na kayo? Ready na rin ako. So tara, let's go! Boss, good morning. Hi, Dinit Barangay Santo Niño. Santo Niño, di ba mo na yun eh? Asa pa dito, pag may tulay man dito na. Pag yung tulay, may naman kasada. Masaidasan. Sige sir, thank you. Matapos ang ilang minutong pagtatanong kung saan itong barangay na to ay natagpuan na rin natin yung bahay ni Sir Chris Banyola, yung nanalo dito sa ating pag-giveaway na helmet. So, sir, eto na po yung helmet. Thank you, sir. Anong size mo, sir? Medium. Saktong-sakto kasi medium yung ating naibigay na helmet. Ano yung motor mo? RS125 Honda. Kahit na meron tayong bagong helmet, ride safe pa rin. Dahan-dahan lang sa biyahe, lalo na't kung medyo delikado yung kalsada. Sure, sure. Thank you, sir. Maraming salamat, Team Graffiti through Saf TV. Salamat sa helmet. Ito po yung Abuyog Silago Road na kung saan papunta sa Pacific towns ng Southern Leyte. Matapos lamang ang ilang minutong travel mula dun sa Abuyog, Leyte ay narating na rin natin itong bahaging ito ng Silago kung saan makikita po natin itong ekta-ektaryang mga puno na natupok ng apoy. Hindi po ako sure kung ano yung pinagmulan nitong forest fire, kung mula ba ito sa kaingin o mula sa itinapong sigarilyo o di kaya ay kusang nasunog lang. Maraming puno yung nasunog, maraming hayop ang nawalan ng tahanan. Kaya maging responsable po tayo sa ating mga ginagawang aksyon. Yung mga ganito ay aabutin pa po ito ng ilang dekada bago mapalitan ng ganito kalaking puno itong area na to ng kagubatan.
Yan, so para sa mga nagbabalak mag-tree planting, isa po ang area na to sa mga pinaka-perfect na gawa ng ganyang proyekto. So nananawagan po ako sa lahat ng organisasyon dyan na nandito sa Eastern Visayas na mag-conduct po tayo ng tree planting dito sa area na to ng Silago, Southern Leyte para nga agad nating mapalitan yung mga punong natupok ng apoy. Huwag na po nating antayin pa yung reverse effect nito kasi nga mahirap na kung kalikasan yung magbalik sa atin ng epekto. So mula naman dito sa bahaging ito ng Silago ay magta-travel pa po tayo ng ilang minuto papunta sa Hinunangan, Southern Leyte kung saan nga ang ating destinasyon ngayong araw. So tara, let's go! Kumusta yung road trip mula Palo papunta dito? Mahaba-habang anuan. Nakakapagod. Ayan, so itong mga kasama nga pala natin, hindi po nila alam na pupuntahan natin itong isla. Ang alam lang po nila ay magro-road trip lang dito sa Southern Leyte. Kaya naman, tuwang-tuwa po sila dahil nga sa first time daw nila ngayong makapag-isla. Hindi ka pa nakakita ng white sand. Hindi pa. Hindi pa. Akala namin road trip lang. Wala kaming handang mga damit. Dahil nga sa biglaan, yung pagkasabi ko sa kanila na magpupunta kami dito sa isla, kaya hindi po sila nakapag-prepare ng maayos. Mahirap po kasi na sasabihan mo yung mga kasama mo na pupunta tayo dun sa isla, tapos biglang hindi matutuloy, medyo masakit nga naman yon. So, ang plinano ko ay biglaang outing. Kung ganito yung panahon, ay magpupunta kami sa isla. Yun nga lang, hindi ko sinabi sa kanila yung plano ko para at least masorpresa sila. At yun nga, na-surprise nga tong dalawang to. So dito, alamin po natin yung mga requirements para makapunta tayo dun sa isla. Pero bago yan, pakita po muna natin itong Barangay Kanipaan. Dito sa ating harapan, makikita po natin yung mga bangka, maliliit at medyo may kalakihan na sinasakyan ng mga turista at ng mga mangingisda papunta dyan sa dalawang isla. So dito sa ating likuran naman, dito banda ay eto po yung waiting area ng mga pasahero at mga turista na magpupunta dito sa kabilang isla. At dito naman sa side na to ay dito nakapwesto yung ilan sa mga staff ng LGU at tourism. Okay, so alamin po natin kung ano-ano yung mga requirements para makapag-travel tayo papunta dun sa dalawang isla. Hindi na po natin kailangan pang pumunta ng munisipyo kasi dito mismo nakapwesto yung mga staff na mag-a-assist sa atin para nga makapunta dun sa dalawang isla. So eto yung tourism staff na naka-duty ngayon dito. Si Ma'am Sheena. Yes, sir. And then, Ma'am Jessa. kay Ma'am Jessa. Iyon. Ano po ba yung mga requirements na kailangang dalhin ng mga turista na mapupunta dito sa Hinunangan? So within Southern Leyte lang, sir. So we check their health declaration issued from barangay or vaccination card if they are fully vaccinated. Kailangan din po natin ng valid ID and QR code of Southern Leyte. If galing naman po outside Southern Leyte, we need either the vaccination card or the negative result of RT-PCR test. Valid ID and QR code of Southern Leyte. From outside Southern Leyte, sir, they should book first the resort from the island. Like, pag may resort na sila, dapat nakabook sila para may acceptance letter na ma-release. Kasi we also need the acceptance letter from the resort before they enter the island. Ayan, so unlike sa ibang lugar, dito sa Hinunangan, Southern Leyte ay ino-honor na po nila yung mga vaccination card. Kaya yung mga fully vaccinated na ay hindi na po kailangan pang magdala ng health declaration form na in-issue ng barangay. Tama ba? Yes po. At maliban sa vaccination card ay yung valid ID and then QR code. If
wala pa po kayong code, you can text po or you can message the number of the tourism office para mabigyan po kayo ng link. Yung mga mag-walk-in dito, allowed ba yun? Or kailangan nilang mag-advance booking bago magpunta rito? As much as possible, sir, advance booking po para walang hassle po. Bukod sa mga requirements, ano po ba yung mga kailangang bayaran ng mga turista na pupunta dito? Okay, so dito po sir sa tourism or sa LGU, may 5 pesos each po tayo. So excluded dyan yung 7 years old below. Then dito naman po sa Barangay Kanipaan, may 2 pesos each din po sila. And then yung sa San Pablo or San Pedro Island, 15 pesos each po if hindi taga dito sa Hinunangan. So all in all, nasa magkano? Mga 22 pesos sir if taga dito lang or 27 pesos if outside Hinunangan. Ayan, so sa dami ng mga sinabi niya, akala ko magbabayad tayo ng higit 100. Pero kung pagsasama-samahin ay hindi po aabot ng 30 pesos yung babayaran nyo rito. So at least nalaman na po natin kung ano yung mga kinakailangang requirements para mapuntahan natin yung dalawang isla na yan. Finally, matapos ang ilang linggong pag-iikot dito sa mga mainland ng mga probinsya, sa wakas ay makakapag-island hopping na ulit tayo ngayon. Matagal ko nang pinaplano na magpunta dito sa San Pedro at saka San Pablo Island. At ngayon lang natuloy yung planong yon. So hindi po natin kasama ngayon yung ating mga nakasama na dati dahil nga sa hindi sila available o hindi sila pwede ngayong araw. Kaya yung mga kasama natin ngayon ay yung mga first timer dito sa dagat. So mga ilang oras sir, papunta dun sa San Pedro? San Pedro? Opo. Siguro mga 15 minutes. 15 minutes. Sobrang lapit lang pala. Matapos lamang ang mahigit sa 20 minutes na travel mula dun sa Hinunangan Town proper, ay narating na rin natin itong unang isla na ating bibisitahin dito sa Hinunangan. Ito po yung San Pedro Island na kung saan ito yung pinakamalaking isla sa dalawang isla na makikita dito sa Pacific area ng Southern Leyte. Baba po muna tayo dito saglit para makita po natin itong side na to ng isla at ma-explore po natin saglit kung ano yung mga makikita natin dito. Dito nga pala ay medyo marami na rin po yung mga resort na makikita sa side na to ng San Pedro. Bagamat hindi po purong white sand yung nandito, ayan, makikita naman po natin itong talaga namang napakalinaw na tubig. Wow! Halimbawa gusto nyo mag-swimming ay pwede po kayong mag-swimming dito mismo sa ilalim nitong puno. Ayan, so hindi po kayo may initan kahit hindi na po kayo mag-apply ng mga sunblock kasi hindi naman po dito naaarawan masyado. Nandito po tayo sa isa sa mga resort na matatagpuan dito sa side na to ng San Pedro Island. Mga ilang resort po yung nandito sa San Pedro Island? Mga 10. Pwede po dito mag-overnight. Pwede po. Saan pwedeng matulog yung mga turista? Doon po, 2 lodging po at saka buong bahay. Magkano naman po yung mga cottage, halimbawa ganito kalaki? Overnight po, 800. Tapos pag hindi overnight, 500 lang po. Halimbawa wala kaming dalang pagkain, pwede kami magpaluto. Pwede po. Meron kayong mga nakahandang pagkain dito. Hindi po, bibili lang kayo ng lulutuin. Kami na ang magluluto. Balak po sana nating gamitin itong bangka or sumakay nitong bangka papunta dun sa kabila nitong isla. Pero dahil nga sa medyo matatagalan tayo sa biyahe at medyo malayo yung kailangan nating i-travel papunta dun sa kabila. Kaya imbis na itong bangka yung sasakyan natin ay etong single na motor yung sasakyan natin papunta dun. So dito ay malapit lang daw kung ito yung gagamitin natin. Hindi pa abot ng 5 minuto ay mararating na po natin yung lagoon na dinarayo dito sa San Pedro Island. Ano sir yung pangalan ng lagoon? Lilang. Lilang. Ciao. Nandito po pala tayo sa pinakasentro ng baryo na nandito sa San Pedro Island. Dito makikita yung maraming residente,
may eskwelahan, meron din pong barangay hall at iba pang mga pasilidad na sakop ng gobyerno. Wow! Akala ko dito sa San Pedro Island ay walang pinong buhangin. Nandito pala sa side na to, yung pinong white sand na taglay nitong San Pedro Island. Makikita nyo naman, malapulburon yung buhangin dito. Di tulad sa kabila, dito ay walang gaanong istruktura na makikita. Pawang mga nagtataasang puno ng nyog yung nandito. Mula dito hanggang dyan, nasa 10 metro, ay ito yung mababaw na part nitong dalampasigan. Habang yung kulay blue na yan po yung malalim na part. Yan, makikita po natin. Tapos doon naman sa kabila, matatanaw po natin yung puting bahaging yan daw po yung mga bato na once naglo-low tide, etong bahaging to ng dagat, ay yung naiiwan na lamang na tubig ay yung nandito sa malalim na part. Yung bahaging ito at sa kabila ay pawang mga bato na lang yung nakikita, kaya nga tinawag po itong lagoon. Subscriber. Yes, So imagine, hanggang dito ay meron po tayong subscriber. Ano pangalan niyo, sir? Alvin Liso. Dito, sir, sino po ba yung may-ari nito? Private po ba or LGU? Ito ngayon, private na to. Private na. Pero dati amin to doon, nabinta na. Ngayong nakita na po natin ang bahaging ito ng San Pedro Island. Ngayon naman ay babalik tayo dun sa bangka para ipagpatuloy na po natin ang ating island hopping papunta naman sa San Pablo Island. So tara, let's go! Shout out sa misis kong maganda. Wow! Shout out daw sa misis niya. Ngayon ka lang niya naalala kasi kanina hinahanap po niya yung mga magagandang chicks doon. May napakot ko dito yung pindapan. Single lang yun. Ang mara sa'yo mo na single. Sa'yo mo na bulpin. Matapos ang mahigit sa 15 minutes na travel mula dun sa San Pedro Island, ay narating na rin natin sa wakas itong pangalawang isla na ating lilibutin ngayong araw. So dito pa lang sa bungad, mapapansin na po natin yung samut-saring resort na dati ay wala dito. Nung nagpunta tayo dito taong 2017 yata yun, etong diving board lang yung makikita natin dito. Pero ngayon ay marami na po sila sa bahaging ito ng dagat. So nakilala itong San Pablo Island dahil nga sa diving board na yan. Yan talaga yung tumatatak sa mga turista pag sinabi nating San Pablo Island. Magandang hapon po, ma'am. Anong pangalan, ma'am? Lani Hapson. Magkano po yung rate itong mga cottage na nandito? Kung isang araw, sir, 500. Pag overnight, 800. So dito nga pala sa mga cottage na to, worth na siya sa halagang 800 kung halimbawa mag-overnight kayo. Kasi bukod dito sa space na nasa baba, ay meron din pong tulugan sa taas. Tingnan po natin kung ano yung nandito sa taas. Ayan. So, eto pala yung magsisilbi nating kwarto. Halimbawa, mag-overnight tayo dito sa cottage na ito. Mayroon po ba kayong mga kutson or banig? Banig lang po. Banig lang. Okay.
So dito nga pala, kung halimbawa may dala po kayong pagkain at kailangan pang lutuin, ay pwede po kayong magpaluto dito mismo sa resort na ito. Pero kung halimbawa gusto nyong mag-ihaw-ihaw, meron po sila ditong area kung saan pwede po kayong magluto. Dito medyo mahigpit po sila pagdating sa basura, kaya makikita po natin sa bawat resort na nandito ay meron pong ganitong lagayan ng plastic. Kaya mapapansin po natin dito sa baybayin na walang kalat o plastic na makikita. Thank you po. So mula dito sa beach resort ay maglakad-lakad po muna tayo dito sa kanilang nagsisilbing kalsada at tingnan po natin kung ano yung meron dito sa unahan. Yun, may sari-sari store. Tulad dun sa San Pedro Island, itong isla ng San Pablo ay meron dun pong medyo maliit na palayan at mga puno ng nyog. Pero di tulad dun sa San Pedro, medyo kaunti lang po yung nakatira sa isla ng San Pablo. Sa tingin mo, aling isla ba yung maganda? Yung San Pedro o San Pablo? Both side, maganda na lahat. So dito nga pala, basahin po muna natin yung mga paalala na nakasulat dito. Yung oras nga pala ng pagtalon dito ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So itong diving board nito ay good for 2 persons lamang. Hindi po pwedeng lumampas sa dalawa yung aakyat dito kasi nga gawa po siya sa kahoy at hindi na gaanong matibay, kaya nilimitahan na lang sa 2 tao yung pwedeng makaakyat dito sa parehong oras. Iwasan po natin ang magkalat at maging responsableng customer. Yan. Okay. So anong masasabi mo dito? Nakakatakot man tumalon. Yan, mapapansin po natin na yung kanilang mga cottages na nandito ay merong mga solar panel. Ibig sabihin, yung mga cottage na nandito ay pinaiilawan lamang sa pamamagitan ng solar. Sa tingin mo, alin yung mas maganda? San Pedro, San Pablo? Bakit dito? Alam mo ba na tayo lang ngayon yung turista dito? Hindi po namin problema dito yung social distancing kasi nga parang kami lang yung turista na nagpunta ngayon dito sa San Pablo Island. Open po sila sa lahat ng turista as long as makukumply nyo yung mga kinakailangan na dokumento o requirements na hinihingi dito. So dito sa mga resorts na matatagpuan dito sa San Pablo at saka dun sa San Pedro, mas magandang tumawag or mag-text muna kayo para makapag-book, para makakuha po kayo ng acceptance letter. Isa po yun sa mga requirements na kinakailangan para nga makapunta tayo dito sa isla. So ngayong nasabi na natin ang halos lahat ng kailangan nyong malaman, kaya umpisa na po natin ang pagsuswimming at pagdadive dito sa diving board na ito. Tara, let's jump! Guys, ang taas. Kaya ko to. Parang kandidato lang ah. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayos. Balik-balik. Thank you. Tama to sa safety belt. Opo. Kabati mo ka stingo god. Gaban din ko ana gagaba. Nakilala ka agad. Tingog. CCTV man ro. Ito sir, sticker. Para ano. Imagine, nare-recognize ka agad tayo ng tao. Naririnig pa lang yung boses natin. Sa wakas ay na-explore din natin yung 2 isla na matatagpuan dito sa Hinunangan, Southern Leyte. Ayan. So nag-enjoy ba kayo? Enjoy na enjoy! At tumalon pa ako! 1,000 subscriber! Ayan. Makailang beses na po tayong nakapunta dyan sa San Pedro Island. Pero ngayon lang po natin nalaman na mayroon pala itong napakagandang lagoon. Hindi man po natin nasisid o hindi man po tayo nakapaglangoy sa ibabaw nitong lagoon, still na-enjoy pa rin po natin kung gaano kaganda
itong lugar. Yan. So marami po tayong mga nakita, mga naggagandahang spots na ngayon lang natin nasaksihan dito sa dalawang isla na to na sakop ng Southern Leyte. Asahan po natin na marami pa po tayong pupuntahang mga ganyang lugar na tulad nitong San Pedro at San Pablo Island. May mga itinatagong paraiso, kambal na isla at kambal na paraiso. Yon. So sa ngayon niya lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.